with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. On the first day of the Feast of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, Jesus' disciples said to him, "Where do you want us to go to and prepare for you to eat the Passover?" He sent two of his disciples and said to them, "Go into the city and a man will meet you, carrying a jar of water. Follow him. Wherever he enters, say to the master of the house, 'The teacher says, where is my guest room where I may eat the Passover with my disciples?' Then he will show you a large upper room furnished and ready. Make the preparations for us there." The disciples then went off, entered the city, and found it just as he had told them, and they prepared the Passover. While they were eating, he took bread and said the blessing, broke it and gave it to them, and said, "Take it, this is my body." Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, and they all drank from it. He said to them, "This is my blood of the covenant, which will be shed for many. Amen, I say to you, I shall not drink again the fruit of the vine until the day when I drink it new in the kingdom of God." Then, after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mayapayabat po kay kayong subla. Good morning po. Today, the whole Catholic Church celebrates the feast day or the solemnity of the Corpus Christi. Today is Corpus Christi Sunday. Kapiesta na ning sagrado, banal na katawan at daya na ning Ginoo. The solemnity of the Corpus Christi. Usually, although not always, sabi po nila kapag ka first time mo, exciting sa pakiramdam ito. First time na. For example, first time mong makasakay ng aeroplano, excited ka. First time mong makapunta ng Baguio or even Boracay kaya, syempre excited ka. Yung iba nga hindi na nakakatulog. O kaya naman first time mong subukan kumain ng isang food na hindi mo naman dating kinakain, excited ka. Looking forward to eat. Natatandaan ko pa po, 2 years ago, I will be celebrating my second year sa Chancery on June 4, Tuesday. Magto 2 years na po ako when Bishop Dong pinull out niya ako from Paris to office work. Alam po ninyo, 9 years akong pura paroko, Paris priest. Tigta 3 taon sa 3 parokya ko. So excited ako nung i-pull out ako ni Bishop Dong sa St. Jude at dinala niya ako sa Chancery sa Finance Department, office work. Ka-excited ko, first time eh. Aba, ngayon magsi-second year na ako, namimiss ko ang may parokya. Ayoko na, kako. Ang hirap pala ng trabaho, kako. Well, yung trabaho hindi naman po talaga mahirap kasi linya ko naman yun eh. Ang mahirap, yung mga pari mismo. Potaro kong butos la, Diyos ko, tingkayanakan ko mo. Diyos ko nga pong Ginoo, opo among. Akala kong boss ko si Bishop Dong lang. Ang dami pala sa Chancery. Kako, magto 2 years pa lamang po ako. Gusto ko na ng parokya. Nung first time ko, excited ako, kaburito. 4 years na rin po akong nag-aalaga ng mga aso. May aso po ako sa St. Jude noon, dinala ko.
dito sa Chancery, yung pong breed nila, Pomeranian and Jack Russell, baka yung mga iba sa inyo, may mga aso din sila. Nung first time kong mag-alaga ng aso, hands-on ako. Ako po yung nagpapaligo, nagpapakain. Every now and then, chine-check ko sila kung may tubig pa yung bottle nila. Kung wala na, i-refill ko sa water dispenser. Hindi lamang po yun. Kung minsan, dinadala ko rin po sila sa office ko. Utang magobra ko at chulaking kabitisan ko, retang aso ko, matulod lamo. Aba. Ngayon po, wala na akong time. Dahil busy na. Yung sakristan ko na ang nagpapakain sa kanila. Yung sakristan ko na, yana ing padi, mandilu, karela. Pinaliliguan sila ng sakristan ko. Well, if there is first time, there is last time. If there is first time, there is last time. And last time, many times, is dreadful, frightful, and even painful. Bakit? Kasi last time yan eh. Last time ko na lamang siyang makikita. Last time ko na lamang siyang makakasama. I have a hypothetical question to all of you. Tanong ko lang po. Paano kaya yung pinakamamahal mo? Yung taong mahalaga sa'yo? Sabihin natin kapamilya mo. Ang taong mahal mo nawala na dito. Nawala na. Nabigyan ka ng pagkakataon ngayon, chance ngayon, na makasama mo siya for one day only. Sino kayang taong yon? Ano mong metong mong kaluguran na ala na kitiking yato? Midinan kang oportunidad pamikatagon ngeni na akayabe meng pasibayo yung taong ito. Metong mong aldo. Sino ang taong yon? If you ask me, my parents. Tatay ko at ang nanay ko. The gospel today is about last time, last supper. Last time. At ang masakit, ang mabigat, ang mahirap, sa last time, huling sandali, huling pagkakataon, tauling pamikatagon nga tamo, king kapampangan, wari po, ay yung last time mo na lamang silang makikita, mayayakap, mahahalikan, o makakasama man lang. Jesus in the gospel today is his last time with his friends, with his apostles, his disciples. And Jesus understands the human side of it. Why? Because Jesus himself is partly human, tao siya. That's why in the upper room ngayon sa ating ebanghelyo, Jesus organized a meal with his friends, with his disciples. Marahil yung iba po sa inyo, nag-pilgrimage na sila sa Holy Land. Baka may galing na sa inyo sa Holy Land. Yung upper room po sa Holy Land, nung nakapag-visit ako sa Jerusalem, nagwala siya naman. Open niya. Di po? Talagang manik ka. Mataas siya. He organized a meal with his disciples. Sa upper room yon. At ano ang sinabi ni Jesus sa mga alagad niya? Sa mga oras na iyon, kasama niya sa mesa, table fellowship. Sabi ni Jesus sa mga disipulo niya, sa mga alagad niya, take this bread, this is my body. Sabi niya, take this wine, this cup, this is my blood. He will be leaving his memory in a meal, in a table fellowship, as he will be leaving the disciples and the world. And I believe for his disciples, it was enough for them. Sapat na yon sa kanila, nakasama nila ang guro, ang maestro nila. Pero napansin po ninyo, generation by generation, it has been passed. Ngayon po, di ba, we encounter our Lord today, hindi na physical eh. Noon nakasama nila eh. Mga alagad niya. Ngayon, it is through the bread and wine. Di ba? It is through the Holy Eucharist. Kaya nga po sa 7 sakramento, sabi nila, sa Sacrosanctum Concilium, noon sa liturgy, sa subject namin sa seminary, ang pinakamahalaga daw sa 7 sakramento, ang pinakamataas ay walang iba, kundi ang Eucharistia. Ang Santa Misa, ang banal na komunyon, kapag masusyan, King Misa. The Holy Mass, the Holy Eucharist, communion is the highest form of prayer, of worship.
Kaya ang mga alagad ni Jesus, sapat na sa kanila, nakasama nila ang guro nila, ang maestro nila sa mesa. At ano yung sinabi na ng Ginoo Karela? Kaptan nyo iti anting kabigaganakan kanako. Kaya na, ewari. It is where we enrich our faith, our hope, and our love. Minsan may lumapit po sa akin. Sabi niya, alam mo, kapag ka ako ay nakakapagsimba, sapat na po yun sa akin. Kayo pong nagsisimba tuwing linggo, yung iba nga araw-araw Inyapin po tangiya may kapag misa mo yung parya ng alaalang pisaking parokya, yung mga matatandang araw-araw nagsisimba, Usko, at sula rin sa Buddha. Kayo pong mga nagsisimba tuwing linggo, di ba kapag hindi ka nakapagsimba, parang may kulang sa'yo? Parang may mabigat sa'yo? Kaya na't yung taong nakausap ko, Among, kapag ka nakapagsimba ako, nakapagsamba ako, nakapagbigay ako ng kapurihan at papasalamat sa Diyos, okay na yun sa akin, sapat na po yun sa akin. My own translation, only God is enough. Only God is enough. Napansin po ninyo, mamaya, sa communion natin, tinatanggap natin si Jesus ng dalawang palad natin. Maglugali nga kung Ginoo, karing palad tamong makapalad. At karing mang maskop mong gamat, maglugali nga kung Ginoo. Karing mang diskumpyado mong gamat, yamaga doon isip patanggap. Alam po ninyo, ang misteryo ng solemnidad ng banal na katawan at dugo ni Jesus ay wala naman po sa tinapay at alak na nagiging katawan at dugo ni Jesus sa misa. Ang tunay na misteryo po ng Corpus Christi ay nasa kung saan si Jesus pinili niya, siya mismo. Pinili niya yung pinakamababang klase ng tinapay. Tinapay, walang lasa, matabang. At pinakamababang klase ng alak, mapakla. Napansin po ninyo sa Santa Misa, yung pare, hindi namang alak. Ang nilalagay niya sa kalis, sa chalice. Kailangan mo munang haluin ng tubig upang magkalasa ito. Dahil iba ang lasa, ang alak, papakla. O ito, ang misteryo na ng Corpus Christi. Si Jesus mismo. Naglugal niya kay katamo, patanggap niya kay katamo, kaya tayo din sana pahalagahan natin siya. Igalang natin siya. Bakit? Kasi po, bago pa man natin tanggapan si Yesu Kristo, una niya tayong tinanggap. Bago pa man natin siya tatanggapin sa banal na komunyon, una niya na tayong tinanggap. Please all rise.